Okay, sinasabi nilang mali-maliit ang pera na napakalabo naman dahil sila mismo nagkakawindang-windang. May karapatan din ng Kongresong pakinggan yan, may karapatan din ng Senadong pakinggan yan, may karapatan din ibaliwala yan kung wala namang sapat na basihan at nakikita nilang paninira lang. Ito po ang pag-usapan natin para po sa higit na ating kaalaman, inyong kaalaman lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Di man tayo nagmamagaling pero alam nyo kung bakit. Meron hong naglilihis eh. Meron hong iniiba yung totoong istorya at mga nangyayari sa mundo na ating ginagalawan, lalo na dito sa Pilipinas. Parang ito yun eh. Sinasabi ng ibang kababayan natin, bakit daw hindi pinagtutuunan ng pansin ang crisis sa Middle East. Dito raw sa Pilipinas ang pinag-uusapan ay impeachment, samantalang sa ibang bansa ay may problema at nadadama yung ating mga overseas Filipino workers. So yun yung paglilihis eh. Pero alam po ninyo, ganito, for information po, anumang bansa sa mundo kapag ka mayroong crisis, hindi naman pwedeng ititigil natin ang buhay o ititigil natin yung mga internal problem or solusyon sa mga problema ng iba't ibang mga bansa. Katulad dito sa atin. Gusto yatang palabasin ng iba na ang tingin ko ay mga anti-Marcos o mapanirang grupo na itigil na yung impeachment, itigil na yung ibang problema natin, pumokos na lang tayo doon sa Middle East at kung ano ang epekto nun. Hindi po ganun eh. Kahit ito sa Amerika, kahit doon siguro sa Israel, nakalaban ngayon ng Iran. Sa tingin po niyo sa Amerika, walang ginawa ang gobyerno nila at mga tao nila kung hindi yung nakapokus lahat doon sa Iran, Israel. Hindi po ganoon. Tuloy ang business nila, tuloy ang kanilang buhay doon. Kung ano ang trabaho ng Office of the President, ginagawa nila. Anong trabaho ng Kongreso at Senado, ginagawa nila. Nagtutulungan sila. Dito sa atin ganoon din. Mayroong division of labor, mayroong co-equal sa government. Yung trabaho ng Executive Department, tuloy-tuloy. Ang trabaho ng Legislator, tuloy-tuloy. Ang trabaho ng Judicial, ganun din. Hindi ho pwedeng dahil merong impeachment issues kay Vice President, ititigil yan kasi may crisis sa Middle East. Ano yun? Hindi ganun. Merong mga departamento na nakapokus doon sa kanilang responsibilidad. Ano yun? Ang Executive Department, ang focus nila ay ituloy yung mga programa at tulungan ang OFW at kung anong epekto ng crisis na yan, kanilang harapin. Nandiyan ang Department of Energy. Silang bahala sa issue ng oil price increase at yung enerhiya. Nandiyan ang Department of Agriculture, Department of Trade Industry tungkol sa epekto ng mga bilihin. Nandiyan ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers tungkol sa kalagayan ng OFW. Under yan ng Office of the President, nakapokus sila doon at yung mga programa sa Pilipinas. Yung impeachment, walang pakialam dyan ng Office of the President. Dahil yan ay trabaho na ng Kongreso at Senado. Kaya tinatalakay ng Kongreso at Senado. Dahil kanilang obligasyon yon sa ilalim ng saligang batas. Hindi nila pwedeng tanggihan o ibaliwala o hindi nila gagalawin ang impeachment complaint. Kasi mayroong proseso. Ganun po yun. Okay, sinasabi nilang mali-maliit ang pera na napakalabo naman dahil sila mismo nagkakawindang-windang. May karapatan din ng Kongresong pakinggan yan, may karapatan din ng Senadong pakinggan yan, may karapatan din ibaliwala yan kung wala namang sapat na basihan at nakikita nilang paninira lang. Malabo ang pinanghugutan. Yun po yun eh. Kung meron namang mga kaso, pwedeng dalhin sa korte, tuloy-tuloy yan. Yun po yun eh. Huwag nating iligaw, huwag nyong iligaw ang sitwasyon. Hindi pwede tayong tumigil at yung ating gobyerno sa kailang obligasyon sa bayan dahil may crisis sa Middle East. Hindi ganun. Kaya yung proseso ng impeachment laban kay Sara Duterte, tama lang na ito ibigyan ng panahon ng Kongreso at ng Committee on Justice dahil kanilang trabaho yan. Okay? Pag dumating sa Senado, hindi yan pwedeng tanggihan ng Senado. Kailangan kanilang litisin dahil kanilang obligasyon yun. Yun po yung proseso. Yung naglilihis at nagsasabing nakapokus ang gobyerno at ang Kongreso kay Sara Duterte dahil hinaharas, pinipersonal, lahat yun garbage na argumento, basurang argumento. Kawalan ng kaalaman sa due process.
kawalan ng kaalaman sa national na issue. Yung mga ganun. Pag may complainant, i-entertain. Pag may basihan, itutuloy. Ganun lang yun. Pag mayroong matibay na basihan, i-impeach siya. Pag walang basihan, i-dismiss siya. Ganun lang po yun. Di ba? Hindi ho pwedeng, pati kami sa media, social media, sinisisi, wala na daw tayong ibang topic kung hindi impeachment. Ay, natural. Yan ho ang issue. Nung tinatalakay yung kaso ni Duterte sa crime against humanity sa ICC, dahil merong ICC, merong tinatawag na pre-trial ang ICC, ang sinasabi ng iba. Wala na tayong ginawa kundi puro Duterte. Ay, natural. Duterte yung tinatalakay doon, dito Duterte rin. Yun ang balita. Hindi maililihis. Huwag niyong turuan ang mamamayan sa maling pamamaraan. Huwag niyong turuan ang media at social media sa kanilang karapatan at obligasyon talakayin kung ano ang dapat. Gusto kasi ng mga anti-Marcos o Duterte camp, pro-China, sirain ang gobyerno. Sumama sa kanila na mali ang gobyerno. Mali yan. Kayo lang ang mayroong paniniwala. Di kayo lang yun. Bakit nyo isasama ang matitino na Pilipino? At mayroong paniniwala at paninindigan ng mga Pilipino. Mga media man ito o nasa social media, katulad ng inyong lingkod. Bakit nyo kami mamaliin? Ay aming karapatan at obligasyon. Meron din kami sariling desisyon at pananaw kung ano ang dapat na pag-usapan at iparating sa taong bayan. Ganun po yun. Di ba? Ang gobyerno ay gumagalaw. Yung separation of power, kung equal sa gobyerno, intact na intact. Hindi nyo matanggap yun. Kasi kayo ang tatamaan. Yun ba yun? Yung pagtaas na bilihin, binaka-assign na dyan. Sinabi ko na, pati local government, dapat maghanda sila. Okay? Yung paggawa ng batas, trabaho ng Kongreso at Senado yan. Diba? Kung meron kayo mga problema sa implementation ng batas, paggawa ng batas, punta kayo ng Supreme Court. Yun ang trabaho ng Supreme Court. The final arbiter, the higher court of the land. Kung ano man ang desisyon, irespeto natin. Yun lang yun eh. Pero hindi pwede yung takutan, panlilinlang, paawa, gimmick, drama, sira-sira na yan. Kumita na yan. Ayaw ng tangkilikin niya ng matitinong Pilipino. Ang katalinuhan, kaalaman, ay may kasangkapan sa magandang buhay. Ang panlilinlang at kayo'y nalilinlang sa maling pamamaraan para lang siraan ang gobyernong ito, maliin ang gobyernong ito, kayo lang yon, kayo lang talaga yan. Hindi kayo susuportahan ng matitinong Pilipino, lalo na ang kabataang nakakaintindi ng sitwasyon. Ang sobrang pamumulitika dahil sa personal na interest ninyo ay hindi ho manginibabaw yan. Dahil ang tamang politika ay sa eleksyon sa 2028. Ang pang-aagaw ng kapangyarihan, pagpapabagsak ng gobyerno, labag sa batas yan. Kaya kailanman hindi yan magtatagumpay. Maliban na lang kung sasamahan kayo ng mamamayan. Kung hindi, hanggang pangarap lang yan. Panaginip lang yan. Gumising kayo, baka hindi na kayo magising.